Again, good morning po sa ating pong lahat. And tayo po ngayon ay nasa 17th stanza of 22. Dito ba sa so pakatagang series itong parang K-drama itong inaano natin. Salamat po sa Panginoon na nakarating na po tayo dito po sa portion na ito, sa bahagi ito na ating pong pag-aaral. And ayun po, sa umaga pong ito, we will be talking about the way of commitment. So, ano ba yung commitment? Ano ba yung silbi nito? Ano ba yung relevance nito para po sa atin? And siguro lang, to open up things. Pag ino-observahan ko po yung mga bata ko ngayon, nagugulat po ako sa kanila kasi na pag narinig ko sila nagpapagtuban, sabihin na, uy, narinig ko yung bata as young as 8 years old, tapos sasabihin nila na, uy, boyfriend ko si ganito, ganyan. Ano talaga boyfriend? Parang kung panahon namin, ganitong edad sila, pinag-aawayan namin kung natalo ba ni Scheider yung kalaban ng nakaraang Sabado, di ba? Yun yung mga pinag-aawayan namin nun, yun yung mga pinag-uusapan namin ng time na yun. Pero pag tinanong mo itong mga batang ito, yun yung sinasabi nila na, uy, boyfriend ko si ganito, ganyan. Pag tinanong mo siya, so ano kayo? Mag-jowa ba kayo? Hindi, friends lang kami. Sigurado. 8 years old, 8 or basta mga ganyan yun. Basta wala pang teenager, mga ganong edad sila. Tapos nag-uusap sila ng ganon na they demand exclusivity. Naalala ko din yung pinost ni Kat ng isang araw na nagtatampo siya kay Aaron, yung isang bata, nagsulat siya dun sa note. Nagtatampo siya kay Aaron, kay Ryan pala. Kay Ryan, kasi hindi na daw siya hinahatid, hindi na siya sinusundo. Tapos iniwan pa yung bag niya na nakakalat dun sa gitna ng hallway. So ang ginawa niya daw, nakikipag-close daw siya kay Aaron para daw pagselosin si Ryan. Sabi, sino ba ng Ryan na to? Di ba? Pogi mo? So, when you ask naman itong mga batang ito, sabihin lang nila na hindi, friends lang kami, diba? So, ang mga bata ngayon, or yung concept ng commitment, diba, is very alien para po sa atin po ngayon, diba? Na, yun nga nagsimula dun sa yung idea na sinasabi ng walang forever. Na, wala naman kasi forever So, therefore, dahil maghihiwalay din naman tayo, so, sige, magganita tayo, tapos we get a benefit from each other, tapos pag ayaw na natin, hindi wala na, diba? Walang commitment, walang responsibility, walang accountability sa bawat isa. The sad thing is, we have an issue of national concern. Sabi sa ayon sa Philippine Statistics Authority, 1 in 10 young Filipino women ay buntis na. So this statistic is as of last year, hindi ko po alam kung ano na po ngayon. Talagang, kaya nga nagre-resort ang ating pong gobyerno sa pamamagitan ng mga paraan na sinasabi niya, kailangan as early as 8 years old, buksan natin yung kanilang isipan sa reproductive health. Yun nga doon nga nagkakaroon ng problema sobrang hindi pa sila handa. Parang tinuturuan mo yung 5 years old na mag-drive ng e-bike. Diba? Delikado yun. Both for him, doon sa anak niyo at doon sa mga makakasama ninyo sa kalsada. Nakita ko yung isang reel, isang araw, yung isang bata na nag-drive ng e-bike na buti na napunta yata sa barangay or something. Pero mga 4 years old, nagda-drive siya ng e-bike. Parang ganun ang nangyayari po sa atin. And one of the reasons why we have this, yung paglobo ng mga kabataan na nabubuntis at such an early age, is the lack of commitment. Saan nila nakita yun? Probably, they came from families na hindi solid yung commitment sa kanilang pamilya. Allergic ang mga tao sa commitment, di ba?
So, ano ang kinalaman ng commitment sa ating pag-aaral po today? So, tignan po natin sa Psalm 119. Psalm 119 verses 129 to 136 is brought to you by the letter P. Okay? Kapag daw walang may tuldok yan sa gitna, pag walang tuldok siya, ang basa sa kanya is P. Pero kapag meron siyang tuldok, ang basa sa kanya is P. So, hindi ko na detalye kung bakit ganon. Pero basta, yun na yun. P is the 17th letter of the Hebrew alphabet. Tapos in pictograph form, mukha siyang bibig. Ayan, mukha siyang bibig. So, kung nakatikong ba yan or nakabukas, kayo na lang po mag-interpret. Pero, yung ibig sabihin ng, actually the word P, ito, means mouth. And when you encounter the word P in original Hebrew, it can also mean word, expression, di ba? Vocalization, speech, and breath. So, for example, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. P here refers to God as the Word. Okay? And dahil ang pagsasalita po is related sa pag-memorize, di ba? Kasi remember, during that time, hindi naman digital ang kasulatan. Most of the writings were inaccessible to the public, kaya natututo lang ang mga tao sa pamamagitan ng word of mouth. So kapag tinuro ng rabbi, tinuro ng teacher na ganito ganyan, kailangan para ipasa mo ito, ituro mo sa kanya word for word. Kaya nga sinabi sa Deuteronomy, di ba? Pag-usapan ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, ituro niyo sa kanila. Talk about them when you're lying by the road, when you are walking, when you are lying in bed, when you are ginagawa dito ganyan-ganyan. Kasi yun nga, yung transference ng ating pong nalalaman ng mga bagay-bagay tungkol sa Diyos is speech. Yung gematria, okay, again, this is not a lucky number, di ba? But the gematria, yung value, numeric value ng 8 ng P is 80, which means strength. Okay. So, bakit daw 80? Kasi daw yun, sabi ng mga nagtuturong Hudyo, kasi yun daw yung edad ni Moses nung siya ay nag-lead ng Israel from Egypt. And nung time na yun, kahit na 80 years old na si Moses, hindi siya uubod-ubod. Nakakapagsumba pa. Nakakapagsumba pa siya. Pero nakakatakbo pa siya, nangangalay siya, di ba? Nangangalay siya. But, malakas pa si Moses. So, the number 80 represents strength. So, ang pag-aaral po natin ngayon is, iikot po dito sa tanong na ito. Ano ba ang commitment sa pagsunod kay Kristo? Paano nito naapektuhan ng buhay ko? Kasi, when people talk about the gospel, sa panahon ko nito, and actually ito po yung kinalakihan ko, kapag narinig ko palagi na, actually ito ay narinig ko din nung sa camp nung pinapresent nila na ito, ang pagsunod kay Kristo is entering into a relationship. You are not joining a religion. Which is, tama naman siya. Tama naman siya. However, when we take religion in the original sense of the word, religion means way of life. Okay? So, yung mga unang Kristiyano, they actually changed their religion. Yung religion nila, nung sa dating pagiging Hudyo na ang lahat ay nakabase sa ritual na kailangan magpa-fasting ka palagi, di ba? Na mayroong mga ceremonial washing na ganyan-ganyan. Sa kanilang pagsali kay Kristo, lahat ng rituals na yon hindi na dahil sa kanilang yung para gagawin mo yung ritual na ito para makapunta ka sa langit, di ba? Dahil kay Kristo, yung ritual na bago yung meaning na ito ay tugon natin dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. So therefore, yung way of life niya nagbabago. Hindi ko gagawin itong ritual na ito para makarating ako sa langit or maging katanggap-tanggap ako sa Panginoon, kundi gagawin ko itong ritual na ito bilang tugon, bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoon. Kasi when we talk about na, okay lang na na ganyan ka sa kasi relationship naman ang natin.
we have actually raised a generation of Christians who do not find themselves accountable. Sinasabi na, ay, tinanggap ko naman na si Kristo eh. So, gagawin ko na yung gusto ko. Gagawin ko na yung gusto ko. Ito yung mga, maaaring nakikita niyo sila sa church, or maaaring hindi niyo sila nakikita sa church kasi yun nga, gagawin ko kung anong gusto ko. Tinanggap ko na si Kristo, pupunta na ako sa langit, so therefore, okay na. Pinag-usapan nga natin kahapon, di ba? Na, buti pa sa insurance, pag gumawa ka ng premium, di ba, ng plan, babayaran mo pa yung premium every month. Babayaran mo yung kailangan mong bayaran, yung obligasyon mo. Kasi kapag hindi mo binayaran, mag-void yung plan. Pero, itong mga taong ito, na ginawang insurance si Kristo, o yan, tinanggap ko na, tapos okay na. So, hindi po ganon ang pagsunod sa Panginoon. Hindi po ganon ang commitment. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 16 verse 24, sinabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Diba? Ano ba yung ibig sabihin niya? So araw-araw magpapapako ako sa krus, di ba? I will deny myself. Sino ako? Pag-isip mo, ha? Sino ka? Ikaw si Mon, bakit? I deny myself. Hindi ganun yun. Hindi yun yung ibig sabihin ng denying yourself. Denying yourself means na ang Panginoon yung pinaka-importante sa ating mga buhay. Natutunan natin kahapon sa worship summit that our worship of God is, yung true worship is how we value God above all things. Kung si God yung pinaka-importante sa ating mga buhay, then that is worship. Pero kung sinasabi natin na may mas importante bagay kaysa kay God, then we worship that thing. We worship itong bagay ito. So, kung ganito po ang pananaw po natin sa pagsunod kay Kristo, na okay, tatanggapin ko siya, tapos gagawin ko na kung anong gusto ko, that is not commitment. It's called convenience. Nagagawin ko lang, pupuntahan ko lang si God, pupuntahan ko lang si Kristo, pag may kailangan ako sa Kanya. Di ba? And sa ating mga anak, we do not want that. Di ba? Ayaw natin yung mga anak natin lalapit lang sa atin pag may kailangan sila. Di ba? Tayo bilang mga magulang, we want our children to come to us and to enjoy the relationship with us. Di ba? And yun din po, actually, hindi sa inyo ng Panginoon na ganun po ang ating pong relasyon sa Kanya. And it requires commitment. So ano yung commitment na hinihingi po sa atin ng Panginoong Jesus when we talk about commitment? The first is that the way of commitment means pinangahawakan natin yung kabutihan ng Diyos na nasaksihan po natin. Sabi po dito sa verse 129, your testimonies are wonderful, therefore my soul keeps them. Na nag-decide yung Psalmist na maganda yung mga bagay na natutunan ko sa iyo, kaya pangahawakan ko ito sa aking puso. The Hebrew word for testimony, which is edut, ang konteksto po nito is yung kapag nasa korte ka, ayan, tinawag ka bilang isang witness. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Opo, judge. So, yan, bigat. Yeah. So, yun po yung konteksto po noon ng pagbibigay ng patotoo, pagbibigay ng testimony. Ibig sabihin, kapag nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, pinapatotohanan natin ito. And one of the things na ginagawa po natin ito is in every Sunday, yung ating pong testimony time, di ba? Na nagpapasalamat tayo sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi para i-flex, hindi para i-flex sa mga, buti pa si ganito, ganyan. Wag po sana tayo nga, pasensya natin, Christy. Ngayon, si Ate Christy, nagsabi siya na, isang wish ko lang binigay kasi agad sa akin ni Lord. Sabihin, buti pa si Ate Christy, malapit siya kay Lord. Malakas siya kay Lord. Huwag pa sana tayong gano'n, Diba? Kundi, we rejoice with you. We rejoice with you na meron kang, actually, ako personally, natatakot ko kasi 120 na gallons sa isang araw. Paano pa sa mga susunod na mga araw? Di ba pag nagdagdag ka pa ng customer, yung 120 mo, di ba? So, ayun. Ayan, di ba? Nangaba. So, kumbaga parang pinapatotohanan natin
yung kabutihan ng Panginoon dahil gusto natin pong sabihin sa bawat isa na totoo yung Diyos na sinasamba natin. Totoo yung sinabi ni Ate Gemma na yung sa umaga, pag lumalabas tayo sa kalye, humingi tayo ng protection ng Panginoon, di ba? And when we come home safely, wala nangyari sa atin, that is cause for us to be thankful. Di ba? Na salamat Lord na wala nangyari. Madalas, ang nangyayari pagdating sa bahay, ay, ano ba yan? Traffic. Ganun, di ba? Pagkasalamat tayo, nakarating tayo sa bahay ng maluwan na ate. Right? Actually, yung pinaka-simple example ng pag-testimony ng Edut is, kung kanyari, ayan, sino po dito mahilig po sa online order? Huwag po kayo magtaas ng kamay. So, disclaimer at honest confession, ay natuklasan ko po ang shopping sa TikTok. Ayan. So, sa TikTok, makakita ka naman yung mga live na demo ng mga bagay-bagay. Tapos, in-spray lang sa headlight, nawala na yung kulay dilaw. Nagdaging puti na, tapos ang TikTok. So, tapos may link nakalagay doon. Ayan. So, tapos, pagka chinek out ko na, nagugulat ako, parang ang in-expect nakalagay doon, parang 2 to 3 days. Kinabukasan, nagsasabi na, your order is coming na. Naku, Lord, patay. So, tapos sasabihin sa inyo na, pag nakita mo yung produkto, ano yung ginagawa natin usually? Lalo na pag yung produkto, nga, nag-order ka ng damit, nag-order ka ng ay, ang ganda, di ba? Nagpo-post tayo ng ng review. Nagpo-post tayo ng 5 stars, ganyan. Meron akong kilala na nag-order ng sewing machine. Nag-order ng sewing machine. Parang, nasa biyahe pa kami, tapos laman niya na, dumating na yung sewing machine. Matulog ka mamaya, baka mamaya nagtatahi ka na, di ba? So, sa sobrang tuwa niya, nakuha niya yung product, di ba? Nag-post pa talaga ng unboxing video. So, ganun tayo, di ba? Bakit natin ginagawa yung mga ganito? We go to the trouble to post reviews, we go to the trouble na mag-post ng mga ganyan, unbox. Bakit? Diba? Kasi we want other people to see na ang ganda ng product na ito, this is worth buying. Or ang ganda ng service na ito, this is worth ordering. Diba? Gusto natin na yung mga ibang mga tao will also enjoy the product that we are enjoying right now. Diba? That is a testimonial, that is that is giving witness. Na nais natin pong ipakilala, nais natin sabihin sa mga amiga natin at sa mga kasama natin na ang ganda nitong product na ito, try nyo. Diba? And it's the same with Jesus Christ. Gusto natin sabihin sa mga tao sa paligid natin, ang galing-galing ni Jesus Christ. Gusto natin ipatotohanan, patotohanan sa kanila na following Christ is worth it. Na kahit na masakit sa ulo, kahit na makulit yung anak mo, diba? This is still worth it. This is still worth following Christ. Kahit na mawala yung ating pong buhay, it is still worth following Christ. Ang tawag natin sa mga witness na nagbubudol sa atin ng mga produkto online, ang tawag natin sa mga hindi witness, we call them influencers. And each Christian is an influencer. Each follower of Christ is an influencer kung saan lang po tayo nilagay po ng Panginoon. We are there to influence others, to see Christ as the ultimate. To see Christ na, bakit ba, parang nagbago yung buhay mo. Dati hindi ka na makulit, ngayon less na. Pangit mo, dati hindi ka makulit, ngayon ang kulit-kulit mo. Pangit na transformation yun, di ba? Pero ang gusto po natin na mangyayari is yung makita sa atin, yung pagbabago na nanggagaling dahil sa pagsunod natin kay Kristo. Bakit ang kalma-kalma mo ngayon kahit na ang pangit na mga nangyayari sa buhay? Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. We have actually 2 commitments that we make when we become a follower of Christ. The first commitment that we make is when we follow Him in baptism. Sa pamamagitan ng paglubog natin, pag-ahon mula sa tubig, pinapahayag natin sa lahat ng tao, tayo naniniwala kay Jesus. Na yung act of
immersion, submergence, and then yung angat mula sa tubig, we are following Jesus from death to life. Diba? And in this way, sinasabi natin sa lahat, pinangahawakan natin na ito yung pinaniniwalaan ko. Na naniniwala ako na yung dati kong self namatay na kay Kristo at ako ay bagong tao na. And the act of baptism is a powerful statement, especially nung time ng mga unang Christian. Kasi pwede mong ikamatay yun. Pwede mong ikamatay. They do not hold baptisms in public. Tinatago talaga nila. Buti nga sa atin yan, pwede tayo mag-baptism na, pag may baptism, pupunta tayo sa ganitong resort, di ba? That is our privilege and that is our freedom. Pero, still, the purpose is still the same. Pinapahayag namin sa lahat na, I am a follower of Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Todo na to, Lord. Hindi na ako tatalikod. Susundan kita hanggang kamatayan, paglalaban kita. Baptism is our public display of commitment to Christ at lahat ng all that He stands for. Our second commitment as a follower of Jesus is when we come to church. Okay? By coming together every week, pinapakita natin sa lahat na naniniwala tayo sa salita ng Panginoon, sa salita ni Kristo. Inaasahan natin na babalik siya one day. So yung pagpunta po natin dito is not actually an obligation. It is a declaration of your commitment na, sige Lord, susundin kita. And your act of coming here to church is a declaration to the community that this is my commitment. Na susundin ko ang Panginoon kahit na ano mangyari. When we sing praises to God, kapag nag-share tayo ng ating pong testimony, kapag nagbibigay po tayo ng ating pong offerings, and when we study the Word together, tulad ng ginagawa natin ngayon, lahat ng ito, pagpapakita sa buong mundo, pagpapakita sa mga tao sa paligid natin, at mismo sa ating mga sarili, na importante si Kristo. Importante si Kristo. Pinangahawakan natin ang kabutihan ng Diyos kasi nasaksihan natin ito personally. So, ano pong effect po nito dapat sa atin? Naisip pa natin dapat ang salita ng Diyos. That we desire God's Word para mas lalo natin makita yung kabutihan niya. And when we see His goodness, mas lalo po natin itong panghahawakan. So ang tanong, gaano ka-importante sa atin si Kristo? At yung lahat ng ginawa niya para sa atin? Sabi po nung psalmist po dito, sinabi niya, dumating na siya dun sa point na yung kanyang paghahangad, yung kanyang pag-desire sa salita ng Panginoon is para na siyang nauuhaw. Na para na siyang kinukulang sa hangin. I open my mouth and pant because I long for your commandments. Tayo ba? Nasasabi ba natin na uhaw tayo sa salita ng Panginoon? Or mas uhaw ba tayo sa latest na episode ng Squid Game? Lumabas na ang Squid Game, di ba? So, sana balansin po natin yung ating pong panonood ng mga pagde-desire ng mga ganitong mga series with a desire to read God's Word. Or, sabi nga ng kabataan ngayon, diba? Saks lang. Sakto lang, di ba? Sana that we desire more and more of the Word. Isa sa mga bagay ko na pag-usapan ko kahapon sa ating pong worship summit, yung kahalagahan po ng biblical songs. Kasi aminin po man natin, o sa hindi, yung mga previous po na preaching po natin, hindi po natin naaalala. So, sino po dito nakakaalala po nung ni Pastor Choy last week? Good job, kung naalala mo, di ba? And hindi po lahat sa atin, hindi ko po maiwasan makikita, pero dati kasi nung time ko po, mahilig po ako magsulat. Nag-take note ako nung may sinabi si Pastor, isusulat ko gano'n. So kahit kapag, mayroon, nagkamali si Pastor, susulat ko. And most of the time, hindi natin naaalala kung ano yung mga previous na preaching sa atin. But
naaalala natin kung ano yung mga kanta last week. Naaalala natin kung ano yung kinanta kanina. Diba? Ano yung kinanta kanina? Diba? Sabi buhay ko'y tanging sa'yo. Diba? So, when we participate in corporate singing, and kung yung mga kinakawit, tama yan. Kung yung mga kinakanta natin is biblically sound, meron po siya katotohanan na pinangahawakan or katotohanan na naka-angkla sa Bible. We are actually ini-input natin sa ating mga sarili yung mga kantang ito na pwede natin baunin for the week. Na makalimutan po man natin yung sermon ni Pastor Choi or ni Pastor Mon, baon po natin sa ating mga puso yung paalala na buhay ko'y tanging sa'yo iaalay. Para kapag nakita mo yung driver ng cut sa'yo, hindi mo siya tapos buhay ko'y tanging sa'yo. Totoo. Naranasan ko ito nung nakaraang linggo. May nangkarap po sa akin dito sa may construction sa Ligaha. Tapos for some reason, biglang tumutong sa utak ko, hallelujah, God, we lift unto your name. Hey Lord, sorry. Talagang parang binuhusan na malamig na tubig. Yung gusto mo na siyang pakawalan ng napakahabang busina, pero yun eh. So if we miss yung kantahan natin tuwing umaga on a Sunday, you're actually missing a lot. So, kung part po ng ating pong commitment na pagsunod po sa Panginoon, na mas naisip po natin ang tungkol sa Kanya, especially kung hindi ibig sabihin na hindi mo nababasahin yung Bible mo, di ba? Again, singing songs is not hindi siya pamalit sa pagbabasa at pag-aaral pa rin ng Bible. But, pwede natin maituring ang songs, especially biblical songs, as important supplements sa atin. Parang nag-take ng vitamins. Diba? And yung mga songs po na kinakanta mo natin dito every Sunday, this is the opportunity for us to be reminded kung sino po ang kabutihan ng Panginoon. So let's make it our commitment to be here early, to participate in the singing. Para ma-remind din po tayo kung sino po ang kabutihan ng Diyos, kung ano ba ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And yung songs na yun, babaunin natin during the week. Dadalhin natin yan hanggang sa susunod na pag nag-post na pa si Pastor ng ng susunod na lineup for the next. Kaya po namin sinishare po yung mga songs. This is an opportunity po for us to participate na, ito pa yung mga kinakanta natin. Ma-remind tayo na ganito kabuti ang aking Panginoon. And He is worthy of our worship. Tulad ng psalmist, sinabi dito na, I open my mouth and pant. Mag-ipuhaw tayo para sa salita ng Diyos. And let's desire every opportunity. Hindi man natin makakabisado ang buong Bible, pero at least let's fill our heart and our mind with songs that declare His goodness, His holiness, and His righteousness. Let's learn more about Christ and the Word through the songs that we sing. Pangalawa po, the way of commitment means na magtiwala po tayo sa kabutihan ng Diyos. Yung pong word po na ginamit po dito, turn to me and be gracious to me. So parang gumana. Hindi naman ibig sabihin dito na parang nagpapakit, gusto ng psalmist na nagpapakit si Lord sa kanya. But the word na ginamit po dito is pana, which means to turn or to face. In biblical context, kapag kaharap mo yung kausap mo, ibig sabihin nun ay pinapaboran ka. You have been given favor. Kasi, remember, this is an honor and shame system. Yun po yung kultura po nila. Na kapag hindi ka karapat, dapat hindi ka titignan. Kapag gusto kita, titignan kita. Diba? Ganun ang gawain noon. Yung kabaligtaran ng pana, which means to turn away, means that you are rejected. Nawalan ka ng amor, nawalan ka ng favor. So ang sinasabi po ng psalmist dito, that the Lord turns His face to us. He turns His face to those who love Him. Sabi dito, turn to me and be gracious to me,
as is your way with those who love your name. Ito ang ginagawa mo, Panginoon, para sa mga nagmamahal sa iyong banal na pangalan. So when we commit to follow Christ, we are also trusting His goodness. Naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Yung goodness po ng Panginoon is not limited to giving us the things that we want. Okay? Just to be clear. Kasi baka iniisip natin, ay, ang bait-bait ni Lord kasi binigay niya yung gusto ko. Diba? Actually, hindi lang yun. Ang kabutihan po ng Diyos ay hindi natin siya masusukat. Hindi natin siya ever maka-quantify. Ang kabutihan ng Diyos, actually, nararanasan natin, especially dun sa mga panahon na bibig tayo. Yung mga panahon na akala natin na tinatago ng Diyos yung mukha niya, these are actually the times that He shows His grace towards us. Yun yung mga time na pinapakita niya yung mukha niya sa atin. Hindi lang natin talaga makita kasi busy tayo sa pag-iyak, busy tayo sa yung mga mata natin puno ng luha, di ba? Pero pinapakita ng Diyos yung kanyang imbitasyon na tumingin tayo sa Kanya so that we will experience His goodness. Maniniwala po ba kayo na nung ako po ay single pa, hindi naman po ganun katagalan yun. Mga ano lang, mga 10 years ago. 10 years ago na pala yun. Maniniwala po ba kayo na sinagot lang ng Panginoon yung kagustuhan ko na magkaroon ng asawa nung natuto po ako na maging kontenta sa Panginoon. Nung natuto po ako na every Sunday ay to desire na yung opportunity na to be with church na, uy, masa-serve na naman ako, uy, makakasama ko na naman yung mag-aaral. Doon naging kontento po ako sa mga bagay ko na yun. Tapos, wala ka doon, biglang, uy, pinakilala ko magandang babae. Nasawa ko na ngayon, di ba? Wala siya ngayon, so, mag-usapan natin siya. Di ba? Sinagot lang na, naka-record yun. Sana mapanood niya, di ba? Oo. So maniniwala kayo, kumata parang yun yung time na, kasi sa dami mo ng mga heartbreak na hindi kasi ako tulad ni Kuya Joseph heartbreaker yun. Sorry. Joke lang. Sa dami ng mga times na kinwestiyon ko yung self-esteem ko, yung worth ko bilang isang tao, natutulog po ako na maging kontento sa Panginoon at sa Kanya pong kabutihan and to find my peace in Him is doon lang binigay ng Panginoon yung hinihiling ng puso ko. Kasi yun nga ilagay natin na panalangin di ba? Na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero nandun na tayo sa He will give you the desires of your heart. Nakakalimutan natin yung delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord means being committed to loving God, to knowing Him more. Na kapag nandun na tayo dun sa point na we find our delight in Him, yung mga bagay na alam natin na nagpapasaya sa Panginoon, actually yun na rin pa rin nagpapasaya sa atin. Yun na yung nagpapasaya sa atin. Kasama ng ating commitment sa pagsunod kay Kristo, yung pagtitiwala na yung Kanyang mukha o yung Kanyang favor, yung kabutihan ng Diyos nakatingin sa atin. So magtiwala tayo that His face is turned towards us as we commit to love the Lord, our God, with all our heart and soul and strength. So umasa po tayo na pangangalagaan tayo ng Panginoon mula sa kasalanan at kapahamakan na higit pa sa ating pong sariling lakas. Yun nga yung realidad na kahit na ano pang iingat natin sa daan, pero sa dami ng talbos na nakaalat sa kalsada, di ba? Yung meron pa rin talagang that small percentage na pwede tayong mapahama. Di ba? That's so much out of our hands. Pero sobrang buti ng Panginoon sa atin kasi siya lang ang may kakayanan to keep us out from harm. And even if He allows bad things to happen in our lives, di ba? Magkaroon ka ng isang sakit, yung shinare ni Pastor Choi na si Joy Tanchi,
Diba? She went through a very traumatic experience sa kanyang kabataan. Na, and still, the Lord worked sa kanya pong buhay. Diba? Na kahit na anong sakit ng mga pinagdadaanan natin, yung mga dalangin natin ngayon, it is still our Lord who brings us out of harm. Sabi po dito sa verse, keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me. Redeem me from man's oppression, that I may keep your precepts. Na madalas kasi iniisip natin na ang pagsunod kay Kristo nakasalalay sa sarili natin lakas. Diba? Saan ba tayo kumukuha ng lakas? The Word teaches us to depend on our strength. Na for some, sa ibang mga bagay, actually, pwede naman tayo humugol ng lakas kalooban. Sorry, pag nakakonstipate ka ganyan. Hindi, joke lang po. When it comes to dealing with sin, for example, hindi mo kaya. Parang, think of yourself na nalaglag sa loob ng isang balon. Kaya mo ba na iahon yung sarili mo mula sa malalim na balon nang walang tali? Diba? Hindi. Kailangan mo na merong mag-pull out sa'yo. Kaya yun nga yun nga yung grasya ng Panginoon sa atin. Siya yung naghihila sa atin mula sa kasalanan. Mula dun sa dati nating nature. Yes, oo, tama. Oo. Cute nyo. Ang cute nyo. When we commit to obey Christ, ang totoo nito, hindi tayo actually umaasa sa sarili nating lakas. Kaya yung sinabi dito ng psalmist na keep steady my steps. Kinikilala niya na hindi niya kaya na on his own na maging direksyon yung kanyang direksyon. It is the Lord who steadies our steps at hindi niya papayagang maghari sa atin ang kasalanan. Ang tinuturo sa atin po ng Scripture, magdepende tayo sa Panginoon na hindi niya tayo hahayaan lumayo sa Kanya patungo sa kasalanan. Naalala ko dito yung kanta ni Eva Eugenio, tama ba yun? Sabi ko, Tokso, layuan mo ako. Kasi lang yung pagkanta niya, parang lumalapit pa siya doon sa, Tokso. Di ba? Yung boses, yung tono ng kanta niya, parang, di ka, lapit ka dito, pero tinutulak kita palayo, di ba? Parang gusto mo pa. Pero kailangan, kung nais natin na ilayo tayo ng Panginoon, huwag na tayong pumunta doon sa mga sitwasyon na maglalagay po sa atin sa alanganin. Dapat gustuhin natin na lumayo sa mga sitwasyon na ito. Kasi commitment means committing to stay away from what is wrong and intentionally obey Christ. The key word is intentional. Hindi totoo yun nga eh. Pag yung dalawang magjowa, tapos nabuntis yung partner. Kasi nangyari na lang po. Hindi nangyari yan. Ginusto niya yan. Intentionality. Diba? Pero hindi siya dapat mag-i-stop with good intentions. Kailangan sundan ng action. Commitment means committing to stay away from what is wrong and intentionally obey Christ. Kung yun ang commitment natin, makakaasa tayo that the Lord will honor this desire. Na manatili tayo sa kanyang salita at sa pagsunod natin sa kanya. Pangatlo po, the way of commitment means na umasa tayo sa favor at pag-iingat ng Diyos sa atin. Maaring pasensya na po kung minsan sa atin pong preaching ay na-realize ko na baka mamaya allergic na rin kayo dun sa salitang favor. Diba? Kasi, naman kasi, may iba kasi mga tagapagturo, may iba mga churches na sobrang abuso talaga abusado dun sa term na favor. Na parang, yun lang yung gusto mong makuha, yung favor ng Panginoon. When God does not just offer His favor, He offers Himself. Yung buong kabuuan niya. So balik po tayo. Yung pictograph po ng pig, diba? Para siyang bibig. In biblical context, ang bibig is connected to salita.
And God manifests His commitment to us through every word that He speaks. So actually, ito pong mga salitang binabasa po natin, this is the written manifestation ng commitment po ng Panginoon sa atin. So, doon sinabi po dito sa verse 135, make your face shine upon your servant. Inisip na, shing, nagliliwanag ba yung ano? This is an expression na, kunyari, para sa ating mga magulang, ano yung expression na nakikita ninyo sa mga anak ninyo kapag nakita nila na kasimangot kayo? Pag nakita na nilang sa lubong ang kilay, pag sa lubong na ang kilay ni mama, ano na kasunod? May kasunod na palo. Buti kung palo lang. Minsan may kasunod pa na podcast. Podcast pang kasunod, di ba? May rap. Pero kapag yung mukha natin maaliwalas, o anak, kumain ka na ba? O kaya yung asawa mo, di ba? Darling! Parang kilala ko yun. Darling! Let's eat! Di ba? Yung parang iba yung magiging reaction ko pag nakita, ha? Ba't ka ganyan? may trust issues. Pag nakita natin na gano'n, maliwalas yung mukha ng magulang natin. Di ba yung mga anak natin, they were most likely to smile. Smile ba? Yun ba yung ibig sabihin na when your face shines? Make your face shine upon your servant. Ang context na po niyan is kasi, di ba, bilang isang servant, you do not expect your master na, alipin, kumain ka na ba? Magano ka. Hindi gano'n. Nung konteksto po ng panahon na ito, servants are treated as property. Na kapag alipin kita, gagawin ko kung ano gusto ko sa'yo. Gusto ko na maglinis ka dyan buong maghapon, buong magdamag, gagawin ko yun. I have all the rights to do that. Pero kapag yung mukha ng master, sinabi niya sa o tumingin ka sa akin, that means favor most of the time. Tumingin ka sa akin. Kasi pagka hindi, huwag mo ka tingnan, di ba? Lumayas ka sa parang ayoko makita ka, di ba? Ganun yung kapag galit yung master. Pero pag sinabi ng master na, tumingin ka sa akin, alipin. Ito ang gusto kong ibigay sa iyo. That means favor. Make your face shine upon your servant. And when we follow Christ, we can actually expect the favor of the Lord. Disclaimer again, favor meaning hindi ibig sabihin na magiging madali ang lahat. Favor in terms of yung blessing po ng Panginoon, yung kanyang presensya, yung kanyang kapayapaan, yung kanyang kalakasan, na kahit na gaano kasalimuot yung ating pong sitwasyon, our peace in Him remains. Favor in the sense na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Because the Lord keeps His covenant. Yung commitment, ang salita na ginagamit actually ng Panginoon is called a covenant. It's an agreement. Magkasundo tayo. Gagawin ko ito, kung ito ang gagawin mo sa akin. Pero even if hindi yun ginagawa mo sa akin, ganito pa rin ang gagawin ko para sa iyo. The Lord keeps His covenant kapag sinabi niya na gagawin niya. So when the Lord says that He will provide, He will provide. So when the Lord says na He will see us through, He will sustain us, He will do it. He will do it. Hindi tagabigay si God ng mga gusto natin at mga kahilingan natin. Hindi siya ATM, hindi siya genie, hindi siya spoiler na lolo or lola. Di ba? Kasi di ba minsan, yung mga anak natin, anak, huwag kang bibigay ng ano. Tapos pag maliit, ba't ako kumakain ka rin? Bigyan ni lola. Di ba? Mga lola, huwag sana gano'n. Sabi ni Pastor Gami Alba, sabi niya na ang mga lola ay katuwang ang mga anak sa pagdisiplina ng kanilang mga apo. Wala, ate lang dito. So, ang favor ng Diyos is panatilihin tayo sa kanyang salita. Yun po yung promise na sa atin, that He will keep us. Na nothing can separate us from the love of God. Diba? Not death, not height nor depth, nor angels, nor principalities, diba? Yun po yung favor ng Panginoon. So,
hangarin din po natin na yung mga tao sa ating paligid makaranas ng kabutihan ng Diyos. Huwag natin ipagdamot. Hindi sa yung way na kapag meron tayong nabili, natiso tayo online na ang ganda na ng product nito, di ba? Gusto talaga natin, uy, buti mo ito, ganyan. Effective. Nakakaputi. 3 pahid ko lang, ang puti ko na. Sana idamay mo na yung leg mo. Kasi puti-puti lang dito, tapos yung leg mo, di ba? Tuto. Di ba? Dito din sa... Parang nakaka-relate ba? Sabi dito dun sa verse 136, dun sa ending ng ating pong passage, my eyes shed streams of tears because people do not keep your law. So parang napaka-anticlimactic na let your face shine upon your servant. Ang ganda na. Tapos biglang dito, bigla siyang umiiyak. Anong hugot nung Samis? Kasi dahil sa pagmamahal ng Samis sa Diyos, sobrang pagmamahal niya sa Diyos, nadudurog yung puso niya kapag nakikita niya yung mga tao sa kanyang paligid na sumusuway, nagre-rebelde sa Diyos. So if we want to live a life of commitment sa Panginoon, hayaan natin na baguhin niya yung puso natin. Si Jesus dito, bago siya mamatay, umiyak siya. Sabi niya, "Oh Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing." Na nadudurog ang puso ng Panginoong Jesus kasi yung mga taong kanyang pinili, siya pa yung nangungunang lumalayo sa kanya. And yung ongoing po na gulo sa Middle East, ang dali na, ay dito ako sa panig na ito, ay mali si ganito, ganyan. Ang dali to choose sides. Pero huwag po sana tayong agad magkampi. Actually, huwag tayong makipagkampihan. Because, especially kapag hindi natin alam yung context ng kaguluhan ko doon. Kasi in the same way that Jesus wept over His people, dapat ganito rin po yung puso po natin sa mga nangyayari sa Middle East. Ang tamang response, madurog yung puso natin na yung lahat ng mga tao kilalanin si Kristo, especially in that region. Malungkot tayo sa karahasan, di ba? Let's call out yung mga excessive use of force, ganyan. Pero matuto po tayo umiyak para sa kawalan ng pag-asa, na dulot ng kawalan ni Kristo ng gospel. So kung nais natin na sumunod sa Panginoon in commitment to Him, asahan natin at hilingin natin sa Panginoon na baguhin yung puso natin. Asahan natin na magbago yung kalooban natin para umiyak at idulog sa Diyos yung mga tao sa paligid natin na kailangan si Jesus. So, in reflection, bilang mga follower po ni Kristo, una natin i-express yung ating pong commitment sa Kanya sa pag-declare sa ating mga bibig. Diba? Pay, the letter pay, represents mouth, speech. We declare our commitment to Christ sa pamamagitan ng pagsasalita na, di ba, bago kayo baptize. Ikaw ba ay naniniwala sa kay Kristo na siya ang tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos? Yun. Tapos sasabihin mo, Opo, Father. Hindi na Opo, Pastor, naniniwala po ako. Hindi po yun dahil lang para mabaptize ka. But that is your declaration na ito yung paniniwalaan nyo. That you are joining this church na yun din ang pinaniniwalaan. And we declare that commitment every week in our songs, in our scripture, di ba? And in the same way sa Bible, after you declare your commitment, merong action dapat nakasunod. Ang logical na sequence is that kasunod ng ating paghahayag ng pagsunod kay Kristo ay intentional. Yun nga, the word, intentional na pagsunod sa mga utos at habilin niya. So ang tanong po sa atin as we reflect on this, how are we expressing our commitment to Christ? Nakikita ba sa atin yung intentional na pagbabasa ng Bible? Intentional na pananalangin? Intentional na pakibahagi sa church? Pagpasensya niyo po, bilang inyo pong pastor, I need to kailangan ko pong ipaalala po sa atin po
to. Kasi nagsisikap na tayo to come on time. To come on time. Kasi sa school or sa work, ayaw po natin na late. Pero bakit on Sundays, okay lang? Okay lang na gano'n. Does it mean na papatawarin mo na ako ng Panginoon? Sana po gano'n. Sana po gano'n. Kapag nakikita sa atin ito ng mga anak natin, ayun sila, pag nakikita sa atin na hindi natin pinapahalagaan ng oras ng worship, they will see our commitment. And eventually, dadalhin din po nila yun sa kanila pong pagkanda. Na okay lang pala na mali, okay lang pala na hindi yun ang pumunta sa church. Diba? I will close po with this. One of the stories po na aking pong kinalakihan nung ako po ay bata pa, ay yung kwento po ng isang pastor. Ang pangalan niya po is Eric Liddell. Eric Liddell is a Scottish pastor. And he also happened to be a member of the British Olympic team in 1924. So medyo matagal na po. So si Eric Liddell, napakabilis niya pong tumakbo. And ang pinakamalakas niya pong event sa Olympics is yung 100 meters. So tatakbo ka for 100 meters. Basta unahan. So it's basically a sprint. Kaso nung lumabas yung schedule ng event, it fell on a Sunday. And si Eric Liddell, as a pastor and as a believer in Christ, sinabi niya na hindi ko ako tatakbuhan na Sunday because I believe that it is the Lord's day. Nung nalaman po ng British media, si Eric Liddell, talagang gusto nilang patayin. Na, traitor ka sa bansa mo. Yun yung pinakamalakas ng event and then hindi ka tatakbo. Pero ang sinabi niya, sinabi ni Eric Liddell na hindi mas importante sa akin ang aking Panginoon. It's more important for me not to run on a Sunday. Bago po siya tumakbo, yung susunod niya pong event was 400 meters. So 4 times yung kanyang pinakamalakas na event. Hindi siya ever kilala dahil doon sa pagtakbo niya ng 400 meters. Hindi siya ever nananalo doon. But he decided to run 400 meters doon sa sumunod na, it was a Friday. It was July 11, 1924. And bago siya tumakbo, merong nag-abot sa kanya ng isang verse. Nakalagay doon, it was 1 Samuel chapter 2, verse 13. Mahaba yung verse. Sige po, punta tayo sa verse sa dulo. Yeah. Mahaba yung verse, pero ito po yung pinaka-key phrase. Those who honor me, I will honor. So, tinignan ni Eric Liddell yung verse na yun, tapos tinabi niya. And long story short, yung event na yung pinakamahina niya, yung event na hindi niya dapat tinakbuhan, doon siya nanalo. He won gold. Olympic gold. Diba? Ano yung makikita po natin dito? Hindi po dito ibig sabihin na kapag may trabaho kayo ng Sunday, mag-resign kayo at magpunta kayo sa church. Hindi po yun yung gusto ko sabihin. But the way of commitment means that we desire to honor Christ. That we desire to honor Christ. And i-honor po ng Panginoon yung ating pong commitment to honor Him. Those who honor me, I will honor. That the way of commitment is intentionally following Christ in obedience, not in convenience. Hindi madali yung pagsunod kay Kristo. But if we desire to honor Christ with all that we have, He will honor that desire. He will honor that desire. Manalangin po.